Hello mga Kadonatics! Update po tayo kay Tatay Digong. Sa kasalukuyan, nasa Villamor Air Base siya ngayon at may rumored na ipapalipad si Tatay Digong. Who knows where? Pero ang sabi-sabi, sa Netherlands. At alam naman natin kung ano ang meron sa Netherlands. Sila kasi ang host sa ICC. Kaya doon i-trial by court si Tatay Digong sa The Hague. Now mga Kadonatics, that is very scary. Why? Because it is an admission that our justice system had failed. Bakit inallowed nila ang warrant of arrest kay Tatay Digong? Worst case scenario, kung mamatay yan si Tatay Digong, I tell you, magkagulo ang Pilipinas. He is 80 years old and he is requesting for hospitalization. Pero anong sabi ni Torre? That is too much. Grabe ang nangyayari ngayon sa administrasyong Marcos. Sabi niya noon, we will never allow the ICC to come to investigate the former president. Pero ngayon, inaresto na. It means may pagpayag sa administrasyon. Since we pulled out from the ICC, dapat hindi na sila nangangialam sa Pilipinas. Pero dahil pinayagan ng administrasyong ito, kaya ito ang nangyayari. Kaya kung supporter ka ng mga Dutertes, I would like you to come out and make our silence be heard. Sabi ni Atty. Panelo, if ever na ipalipad si Tatay sa Netherlands, he will go out on the street to protest. At mananawagan siya sa lahat ng taong bayan na sumusuporta kay Duterte that will come out also. Naging emotional ako sa reaction ni Banat Bay. Tara panoorin natin. Update lang tayo mga be. Pinipilit daw isakay si Pangulong Duterte sa eroplano. Hindi natin alam kung saan dadalhin. Yan daw ang update, sabi ho ni Mayor Baste. So, antabayan lang tayo ha. Antabayanan lang natin yung mga ganap-ganap dito sa paligid. Bantay po tayo. Lagi ho natin tatandaan, manalangin ho tayo. Hindi ho natutulog ang Diyos. Ang ibang mga tao natutulog, pero ang Diyos hindi ho natutulog. Siguro yung mga tulog pa, gumising-gising naman po kayo. Yung mga tulog pa dyan, alam nyo na kung sino kayo, gumising naman kayo. Kawawa. Ako kanina talagang naiyak po ako nung napanood ko po yung inaaresto si Pangulong Duterte. Alam niyo po ba, kaibigan, hindi po biro. Hindi po biro yung nangyayarin to. Tangina, yan lang ang presidenteng nagbigay sa atin ng magandang buhay. Yan lang ang presidenteng nag-ayos ng bansa natin. Yan lang yung presidente na na talagang masasabi mong inisip ang bayan kaysa ang sarili tapos gaganituin nyo. Mga putang ina ninyo talaga. Mga putang ina ninyo. Nandito pa rin po ako sa Hong Kong. Kung ano-ano ginagawa ninyo dito, kalat na kalat po na sinasabi nyo, bayaran po yung mga taga Hong Kong na nagpunta doon sa rally. Mga gunggong ba kayo? Mga putang ina nyo, wala pa sa kalahati yun. Yung mga nakilala ko dito na hindi nakapunta dahil punong-puno na, dahil may trabaho pa rin po sila kahit linggo. Kasi may mga trabaho naman yung iba, hindi naman po lahat Tapos yung iba may kailangang gawin pa rin na related sa kanilang mga pamilya dito kaya hindi nakapunta. Pero mga kababayan, ako naiiyak talaga ako kanina. Walang biro. Hindi ko mapigilan habang kumakain po ako ng noodles. Hindi ako nagloloko. This is not a joke. Habang kumakain po ako ng noodles kanina, nung pinapanood ko yung asawa ni Pangulong Duterte na sinasabihan siya na gusto sumama, at sabi ni Pangulong Duterte wag na dahil hindi kasya sa elevator. Alam mo, grabe, putang ina nyo. Pagkatapos gawin ni Pangulong Duterte yung mahalin yung bayan, pagkatapos kayong pagsilbihan kayo mga pulis, mga putang ina, hindi talaga nakakairita Putang ina, yun lang ang presidente nag-angat ng sahod ninyo, tapos ganyan kayo. Tapos sasabihin nyo, sumusunod lang kayo sa utos. Sino? Utos na mga puti. Putang ina nyo, utos na mga puti. Ba't kayo sumusunod? Ano ba, sakop na pa rin po ba't nila tayo hanggang ngayon? Tuta pa rin po ba tayo ng mga putang ina mga puti na yan? Wala kayong paninindigan. Kayo ang traidor sa bayan. Traidor kayo sa bayan. Mga putang ina nyo. Hindi, okay na masasabi, hindi, sumusunod lang kami. Ano sinusunod nyo? Meron na bang korting nag-issue ng warrant sa atin? Meron bang korte sa Pilipinas na inisyuhan ng warrant si Pangulong Duterte? Hindi.
Yung putang inang ICC na yan na wala namang kinalaman sa bayan natin, walang jurisdiction. Tapos gaganyan ninyo? Ukininam kayo, ukininam. Sama-sama kayo dyan. Sumakay na po kanina, hindi pa rin po. Ayaw nilang papasukin. Anyway, ayaw nila kaming papasukin. Importante muna yung kalusugan ni Pangulong Duterte. Kulang-kulang yung mga, sana yung mga medtech kanina ayaw papasukin. Nakikiusap po ako, pagdasal po natin si Pangulong Duterte. Okay lang. Baba na. Bababa na ako para Bababa na siya. Bababa na ako para makabalik na siya. Hindi na ako papasok. Ayaw akong papasukin dito. Notary lang siya. Right niya yan. Notary lang. Notary lang. Notary lang. Notary lang. Notary lang. Notary! Karapatan ng presidente yan. Walang yung kaso eh. Asahan niyo po kami pare. Huwag niyo pabayan yan. Si ano sir, si Atty. sir. Yes sir. Hindi po inawado. Pakibukas na lang, notary na lang, notary na lang. Bro, pagbigyan mo na, notary lang yun naman eh. Nasa batas yan. Sir, papasok na ako. Kung ano daw sir, yung lumabas sila daw siya napapasok sir. Di, sila lang. Sandali lang, Tiniente. Sandali lang, may usapan naman tayo. Yung notary lang. Notary lang. Yun lang. May usapan naman tayo, yung notary lang. Notary lang ang papasok. May Sige. usapan tayo. Ano po muna kayo? Notary lang. Pakiclear lang po. Okay sir. Notary lang. Naiintindihan namin trabaho na yung pakiclear lang yung abogado lang. Yes sir, pinarating ko po sir. Karapatan, sa- karapatan ng bawat Pilipino magkaroon ng abogado. Alam niyo, Pinarating ko po sir. Pinarating ko, unfortunately sir, yun po ang instruction sa amin sir. naiintindihan namin Opo, kayo. sir. Naiintindihan namin kayo. Opo sir. Nakikiusap lang po. Opo sir. Pakipaalam lang po naman. Opo sir, Notary lang naman ay papasok eh. Yes sir. Hininga na po namin ng request yun sir. Kami sir, wala kaming intensyon na i-obstruct sir ang batas. sir. Pakipaalam na lang po. Opo sir, pinaalam ko na po sir. Pinaalam ko. Karapatan ng bawat Pilipino yan. Pinaalam ko na po sir. Teniente, ano raw dahilan? Yun po sir ang instruction Kaya namin. alam ko, sumusunod lang, pero anong dahilan? There must be a reason. Sige, pakiusap lang yun lang. Ano lang, pakiusap lang. Pilipino tayo. One love, one mission. Ano ba yan? Notary lang. Notary lang yan, sila ang papasok. Abogado lang ang papasok, abogado. Notary. Notary lang. Sige, papasukin na lang yan, sir. Notary lang. Notary. Kaya na pa, Tiniente, yung 5 o'clock ng Supreme Court. Hinahabol lang kami, Tiniente, 5 o'clock lang na Supreme. hanggang alas 5 lang ang Supreme Court. Aray ko, boss. O, sige. Kasi ito si sir. O, saan niya? Yun po sir ang instruction. Pare, yung notary lang naman yun. Sir, na-erase ko na po yung concern, sir. Unfortunately po, sir, yun ang instruction sa amin, sir. Yung document lang po na kinukuha, yun lang po yung dadalhin. Yun na lang. Dokumento lang naman. Sandali. Kailangan manumpa Yun lang. the PRRD Opo, doon sa sir. notar. Opo, sir. Ito, Pero notaryo. na-erase na nga po namin yung concern na yun, na, Okay. sir. And then, ngayon yung document, sir. Yun na lang. Yung document, sir. Yung document, sir. Dali na, sir. Padali niyo yan. Iparating mo na lang. Opo, sir. Naiparating ko na po, sir. Naiparating ko na po, sir. Susunod naman kami sa inyo. Opo, sir. Opo, sir. Ano po muna tayo? Papasok na natin. Dito na po kayo. Mga sirs. Sir, papel lang naman. Mga dito na po kayo. Dito. Papel lang. Doon kayo.